Huwag lagi nagigilty pag nag-e-enjoy sa buhay, lalo't pinaghirapan nyo. Yung mga iba, mahirap ang bansa natin, bakit bumibili ka pa ng ganyan? Eh, naghirap naman ako, bakit ba? Hindi ko napapanamyahan? At sa lagi ko naghihirap yung bansa, lagi na lang din ako maghihirap. Laging ganun yung mga policy natin eh. Mahirap ang bansa. Eh, pwede naman ako mag-enjoy, ba't ko idadama yung sarili ko sa hirap? Hanggang gumagawa ako ng mabuti, tumutulong ako sa kanila, ginagawa ko tungkulin ko, masama ba mag-enjoy? Dapat, nag-enjoy ka. Yung pa mga iba, ang dami-dami mga kapatid, ang hihirap nila, tapos ikaw at ang mga anak mo, ang sarap ng buhay nyo. Eh anong gusto mong gawin ko? Itapong ko to, ibigay ko lahat sa kanila. Eh ibinibigay sa akin ng Diyos. Ang mahalaga lang, nag-share ka. Isa madalas pangyayari sa atin ng mga kapatid eh. Pagka ikaw ay medyo umangat sa buhay, tas ang dami mong mga kamag-anak na ubod ng hirap, pinapagilty ka ng ibang kamag-anak mo. Ibinigay sa'yo ng Diyos. It's your lot. Enjoy it. Just don't forget to share. Kailangan hindi puro guilt. Find pleasure at work. That is important. Meron pa ako minsan, abroad. Isang OFW. Kumakain kami ganyan na masarap na pagkain sa isang magandang restaurant. Biglang tumigil at tumagulgol. Bakit ka umiyak? Ang sarap-sarap po na pinapain namin dito tapos yung mga pamagala ko po sa Pilipinas walang makain. Ipadala mo ito niyan. Gusto mo? O tumigil kang kumain, doon ka. Wala kami ng gana. Alam niya naman ako sa kapram. Tahan sinasabi ko talaga yun. O gusto mo lumabas? Hindi po. Gusto mo ipadala? Hindi po. Di kainin mo. Kaharap mo na yung pagkain. Drama ka pa ng drama dyan. Sa palagay mo ba, hindi ka kumain ngayon? Mabubusog sila doon? Binibigyan ka, enjoy it. Just don't forget to be good and to share. Yan lang lagi ang pang-balance nun. Nagtatrabaho ka naman, naghihirap ka. At sa lagay, papatayin mo yung sarili mo dahil ang may mga taong nagugutom. Kailangan marunong ka nun kasi ang Diyos binibigyan pa ng grasya. Pag binigyan ka, gusto niya enjoyin mo eh. Ikinatutuwa yan ng Diyos. Sabi sa Ecclesiastes 5:18, to find satisfaction in their toilsome labor. This is what people should do. How else do you maximize pleasure and happiness? Do what is pleasurable as long as you know na hindi ka napapasama. Di ka gumagawa ng masama, hindi ka nalalayo sa Diyos, nagpapasarap sa buhay mo, do it. Ba't ba tayo pinahiram ng Diyos ng katawan para parusahan? No. Spirit pa tayo, pinahiram tayo ng katawan, suot mo lang yung sandali, tas tatanggalin na uli yan, kaya habang suot mo yan, dapat ma-enjoy mo yung kine-enjoy ng katawan. Hindi kalaban ng espiritualidad, hindi kalaban ng pagiging makadiyos ang katawan. Diyos ang nagbigay ng katawan. So binigyan ka ng mata para makakita. Di tumingin ka ng magagandang bagay, basta't hindi mo ninanakaw. Binigyan ka ng dila para tumikim ng masasarap na lasa, pasarapin mo yung iba, dapat ikulong o kaya barilin sa luneta kasi gumagawa sila ng krimen. Alam niyo anong krimen? Hindi sila masarap magluto. Hindi sila magandang maghain. They are not doing justice to food. Tao number 1, binigyan mo ng bawang, sibuyas, kamatis, naggisa ang sarap. Tao number 2, bawang, sibuyas, kamatis, the same thing. Walang kalatoy-latoy. Hindi ba dapat barilin? Gusto mo sabihin, anong ginawa mo sa bawang at sibuyas, kamatis? Hindi mo napasarap. Pareho lang ba't yung isang tao na ang ginagawa niya? Alam niyo, napakalaming pananagutan na sarapan ng luto. Di ko ano alam, kasi gift yan ng Diyos. At alam niyo kung bakit dapat? Kasi yung pinapakain mo, hindi ka naman sure na laging may gana. Kung minsan nagkakasakit yun, hindi na makakain, nakaswero na lang. Tapos hindi na nakatikim ng masarap na pagkain. Laging tuwing gagawa ka ng leche plan, parang pudding. Diba? Papakain ka na lamang ng ube, kamote pa. Ba't mo pinag-fake mo pa? Mahal din naman yung kamote. Yung hindi gumagawa ng good justice to food. Maghahain kang gulo-gulo. May 3 tuyo nagkakrus-krus doon sa table. Di ilinya mo sila, lagyan mo ng konting tomatis, konting bulaklak. Sumasaya yung buhay. Dapat pinapasaya mo. Sasabihin pa na ibang kamag-anak at arte-arte mo naman. Kung gusto mo pa magandang baso, hindi na naiintindihan na ibig nila sabihinan. Dahil ang Diyos maarte.
Pag hinihingi niya mga ortina sa templo, mga furniture, gusto niya maganda. Because God is God of beauty. So you beautify your table. You make your food delicious and nice.